po sa lahat ng dumalo sa ating pong pagtitipon ngayon. Meron pong humigit kumulang 14 na iba't ibang pananampalatayang naririto ngayong gabi. Umaasa po kami sa Panginoon na tayo nakaunawaan sa pamamagitan ng kanyang mga salita sa Biblia. Sa ating pong pakikitungo sa ating mga kapwa-tao, minsan po ay madalas, ibig ko sabihin, sa pagparito namin sa ibang mga lugar, kagaya ng inyong lugar, hindi po naiwasan yung nagkakaroon ng hindi pagkakaunawa dahil meron nga po tayong iba't ibang uri ng paniniwala. Nagkakaroon tayo ng sakit ng loob sa kapwa dahil doon sa paniniwalang naihasik ng ating mga mangangaral, mga pastor na umakay sa atin. Kaya halimbawa, napaniwala tayong si Kristo'y tao, pag kami nagsasalitang si Kristo'y Diyos, galit ka na doon sa nagsasalitang si Kristo'y Diyos. Dahil napaniwala ka si Kristo tao. Kaya, yung damdamin ng pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkakawatak-watak ng kalooban, hindi po tayo ang may kasalanan nun. Ang may kasalanan nun, yung mga pastor na umakay sa atin, na nagturo sa atin ng maling paniniwala. Gaya po nung mababasa sa 2 Pedro Kapitulo 2 at versikulo 2, ganito po ang pahayag doon ng banal na kasulatan. Pakinggan niyo po ito. Sa 1:1, ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro, mga papasok sa lihim ng mga makakapak na mga hidwang pananampalataya. Ang pinanggagalingan po ng hidwa o maling pananampalataya, yung mga bulaang propeta. Sila ang wika'y magpapasok sa lihim ng makakapahamak na mga hidwang pananampalataya. Kaya kung man ngayong mga paniniwala na talagang hindi ka panipaniwala, naniniwala kayo may paniniwala, hindi ka panipaniwala, pero pinaniniwalaan. Alam niyo kung bakit? Meron pong mga tao ngayon na paniwalang hindi sila tabala ng Armalite Biro mo siya raw nabangga ng truck, nawasak yung truck, pero siya walang gasgas kahit kapiraso. Iyon ang kanyang paniniwala na siya incredible hook, na hindi siya tatabla ng kahit truck. Biro mo di tinatabla ng truck, si Kristo tinabla ng pako, siya truck ayaw tumalab sa kanya. Siya ng truck na nagtutumulin sa patakbo. Nawasak yung truck ng unahan, siya kahit kapirasong gasgas wala. Yun ang kanilang naging paniniwala. Isang paniniwalang hindi ka panipaniwala. Saan galing yun? Ang sabi po ni San Pedro, yun itinuro, ipinasok ng mga bulaang propeta. Kaya po sa amin pong paglilibot sa lahat ng lugar ng Pilipinas, sa awa ng Panginoon, ay lagi ko pong binubuksan ng mga bagay na ito para maging palaisipan sa ating mga kababayan na yung paniniwala, isang bagay na hindi nararapat agad nating ipinapasok sa ating puso, sa ating isip. Yung paniniwala. Meron mo kasing meron mo kasing batayan dapat ang paniniwala Ewan ko kung kukumporme kayo sa akin mga kababayan.
Mag-aral ka ng musika, may batayan doon. Meron po nota. Mag-aral ka ng kwenta, may arithmetica. Para tama, ang kwenta mo, ibatay mo sa arithmetica. Sa bagay, natuklasan ko lately, yung palang arithmetica, kung minsan, arithmetica, nagkakamali pa rin eh. Maaari sabihin nyo, paano nangyari yun, Mr. Ano? Kasi, di ba tayo nag-aral sa eskwela, to determine the circumference of a circle, we have to divide, we have to multiply the diameter to the pi, 3.1416. Di ba? Yun ang alam natin lahat. Tama yan. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. 11 beses mong kantahin. Pang-12, pang-13, hanggang 500. Pagdating sa 527, mali na. Hindi na 3.1416. Ang dapat na 3.14. Yung 16 hindi na magiging 16. 159. Ayon. To be exact. Kasi habang tumatagal ang kwentahan, lumalawak na to the 527th digit, halimbawa, mali na yung 3.1416. Yan po'y natuklasan nung gamitan na ng computer ang pagkwenta ng circumference of a circle. Ang ibig ko pong sabihin, what may seem right physically, kung minsan mali pa rin eh. May batayan ka na. Lupa kung wala kang batayan. Hindi ba? Mga doktor, ganun eh. Yung totoo ngayon, bukas hindi na rin eh. Pero may batayan pa sila. At kung minsan, yan eh case-to-case basis. Individual, it depends on the individual. Hindi pwede yung dose sa isang individual ay mai-apply mo sa lahat. Merong mga extra kind of individuals na hindi tinatablan ng ganun dose ng gamot halimbawa. Kaya ibig sabihin, kung yung meron ng batayan, nagkakamali pa. Lalo na po yung batayan. Ay paniniwala, kailangan bago mo isaksak sa iyong kalooban, tanggapin mo sa iyong puso, i-trial mo muna, lagyan mo muna ng trial, subukin mo muna, batas po ng Diyos yun, 5:21 ng unang Tesalonica, pakinggan nyo ang sinasabi. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ang mabuti, layuan ninyo ang bawat anyo. Ayun, sabi ng Diyos, prove all things. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Napakaliwanag na merong masama. Pero kung hindi mo susubukin, baka mapagkamalian mo yung masama, mabuti pa rin. Ayan po. At baka naman yung mabuti ang maipalagay mong masama kung hindi mo susubukin. Kaya pinadadaan ng Diyos sa pagsubok, subukin ninyo ang lahat ng bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Kailan mo malalaman yung mabuti? Pagkatapos mo sinubok. Kasi kung di mo subukin, yung masama nakakapagkunwaring mabuti yon. Pakinggan nyo, sa 2 Korinto 11:13, ganito po ang ating mababasa. Basa. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay. Hindi malaking bagay nga ng mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng. Nakita nyo?
Kaya hindi po pwedeng sabihin mo agad, tama eh. Hanggang hindi mo na susubok eh. Eh kasi, merong mga bulaang apostol, magdarayang mga manggagawan, sabi ng Biblia, na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. They are in disguise. Hindi ka basta makakapagtiwalang sila na ngay sa Diyos. Kasi guys, at hindi naman ikakatakataka yun, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwaring gaya ng mga ministro ng katwiran. O, waring mga ministro ng katwiran. Kaya po, doon sa punto na yon, gusto ko pong gisingin kayo sa paniniwala. Sana yung paniniwala, bago natin paniwalaan, ihanap natin, meron ba akong batayan para paniwalaan ko ang asawa ko'y mabait? Na kahit ako'y mag-abroad, hindi ako papalitan ng asawa ko. Baka pupunta ka sa Saudi, magbubuhat ka ng hollow block na 18. Tapos yung misis mo, iba ang katabi doon sa kaman binili mo. Di ba? Ano ang batayan mo? Na hindi ka tuturutotin ng misis mo pag alis mo. May batayan ka ba? Kubok mo. Okay. Na talaga ang misis mo'y tapat sa'yo, mahal ka. Hindi ka lulukuhin. Magtiwala ka man, okay ka lang. Pero, hindi mo pa nasusubok yung misis mo, iniwanan mo na. Pagbalik mo ang kanta mo, napakasakit, Kuya Eddie. Bakit? Iniwan mo yung isa naging 3 Pagbalik mo 3 na sila Hindi naman pwedeng ipadala sa sulat. Hindi ba, no? Nagkaroon ka ng anak, hindi, wala ka naman. Ibig ko pong sabihin, mga kapatid, asawa man, may batayan ka ng iyong pagtitiwala. Anak, ganun din. Pinakamalapit na sa puso mo. Kaya ka nakakapagtiwala, may batayan ka. Ayun. Ganon din naman yung paniniwalang ipapasok natin sa ating mga kaisipan at sa ating mga puso. Kung yung paniniwala na yun, walang batayan. Hindi mo nasusubok. Ang magiging wakas mo, may pananampalataya ka nga, pero mali. Hindi totoo. Hindi sa Diyos. Paniniwala o pananampalataya, napagpupulot-pulot lang kung saan-saan. Agaya nung nagiging paniniwala ng maraming tao sa ating panahon. Maraming paniniwala ngayon, walang batayan Yung tatalon ka ng 3 talon, tatakas daw ang mga demonyo. Sisigaw ka ng hallelujah, praise the Lord, tatakas na raw demonyo. Saan mo nabasa batayan nun? Asan ang batayan nun? Nasa comics, nasa liwayway, sa balutan ng tinapa, o sa balutan ng puto? Meron ba nun sa Biblia? Nalulundag ka ng 3 beses mawawala na demonyo? Asan yun? Nagpakita ka ng batayan na kailangan pag nananalangin ganun ang ganun. This is Jesus. Thank you, Lord Jesus. Ang sarap sampalin ng mga arting. Asan yun? May batayan ba yun? Sige, maghanap kayong batayan. Pinanghingi ka ng pastor mo sa daan. Sa palengke, sa bus, sa daan, hingi ka ng hingi. May batayan ba? Sana tinanong mo at sinubukan mo kung yung batayan naman ay papasa sa standard ng moralidad at sa standard ng Biblia. Kasi may batayan ka man kung di naman papasa Kasi kailangan makapasa yan sa maraming standards For that to be accepted as a universal truth, it must pass all the standards of truth. For it to be accepted as a universal truth, baka mamaya totoo lang yan sa isang tabi. Sa maraming mga lugar, hindi naman totoo. Hindi pa rin totoo yan. Gaya nga nung halimbawa ko sa inyo. It is a generally accepted fact. To get the circumference of a circle, you must multiply the diameter of the circle
3.1416. Pero pag mamihan na ho pala ang bilangan, hindi na 3.1416. Mas kailangan pa mas exact ron. Yun po ang ibig kong sabihin. Yung 6 sa huli, nagiging 1.5. Malaki na kasi ang magiging diferensya. Ganon din naman yung ibig ko sabihin sa relihiyon. Baka mamaya, ang paniniwala mo sa relihiyon, bawal ang sigarilyo. Ngayon, maraming born again, bawal ang sigarilyo eh. Hindi ba? Bawal mo ba o hindi? Bawal. Sino po sa inyo rito ang born again? Huwag kayo mahiya. Sino po ang born again? Hindi ba bawal ang sigarilyo, no? Tanungin nyo sa pastor, bakit bawal ang sigarilyo? Sasabihin sa inyo, nakakasama sa katawan, di ba? Ayan ang sabi, masama sa katawan. Kaya bawal ang sigarilyo. Tanungin niya kung bawal ang kape. Ang sagot niya, hindi. Bakit ganon? Bawal ang sigarilyo dahil nakakasama sa katawan. Ang kape ba? Kung ang sagot ay nakakasama rin sa katawan, dapat bawal din ang kape. Kaya ibatayan mo, tama lang doon sa isa, sa kabila, mapaltus ka na. Hindi mo matanggap ng konsensya mo. Duk mo ni kape babawal. Nakakasama sa katawan yung kape. Pareho lang na sigarilyo. Oh. Kaya, yung batayan mong nakakasama sa katawan, hindi tama. Dahil merong ibang nakakasama sa katawan, nilalamon mo rin. Di ba? Kaya kung bawal man ang sigarilyo, hindi ang batayan yung nakakasama sa katawan. May mas magandang batayan kaysa ron. Dahil meron kang mga ibang nakakasama sa katawan, hindi mo naman bilang bawal. Parang ganito. Kaya ka po masama ang sigarilyo kasi merong mga carbon monoxide na nasisinghot ka sa sigarilyo, may nicotine, may tar, at saka kung ano-ano pa. Ano ang pagkakaiba nung masisinghot mo sa sigarilyo pag nagsigarilyo ka sa Laguna? Ano ang pagkakaiba nun? Doon sa masisinghot mo, pag lumuwas ka sa Maynila, may pagkakaiba ba? Yung sisinghutin mong lason sa sigarilyo, pag nasa Laguna ka, ganun din karaming lason, mas marami pa ang masisinghot mo sa Maynila kahit hindi ka magsigarilyo. Oh, by application, anong dapat mong paniwalaan? Kung bawal ang magsigarilyo, dahil nakakasinggot ka ng lason, by application, dapat bawal din pumunta sa Maynila. Nakuha niyo po punto ko, mga kababayan? Kasi yung batayan mo, nakakasama katawan sigarilyo, pagpunta sa Maynila, masama rin eh. Alam niyo kung bakit? Ang Maynila po, we rank, the Philippines is number 3. Metro Manila is the 3rd most polluted city in the world. Sa buong mundo. Tayo ngayong global na. We are competitive globally. Kaya lang hindi sa produkto tayo competitive, sa pollution. Doon tayo competitive sa iba't ibang bansa. Number 3 na po tayo. Sa population explosion, we rank number 5 sa paramihan ng gawaan ng bata. Ayan, ang Pilipinas. Kaya, dapat yung batayan, bago natin papasukin sa ating kaisipan, atin munang yung paniniwala, susunod na po natin batayan. Nasa tama ba tayong batayan? Ano ba dapat batayan sa isang bagay? Kasi pagkakakanta ka, when you sing, you begin with do, re, mi. When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with do, re, mi.
Do, re, mi. The first three notes just happen to be do, re, mi. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, a deer, a female deer. Re, a drop of golden sun. Mi, a name I call myself. Far, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow. So, P, a drink with jam and bread. That will bring us back to do, do, a deer, a female deer. Do, mi, sol, sol, re, fa, fa, la, ti, ti. Do, mi, sol, sol, re, fa, fa, la, ti, ti. Do, mi, sol, sol, re, fa, fa, la, ti, ti. Do, a, di. Kahit pag balibalik na rin mo, pag nakabisado mo yung nota, okay ka. Marunong ka talaga ng musika. Lalo na kung nakakabasa ka na ng sulat ng nota. Hindi ka na maluloko. Kahit hindi mo pa naririnig ang kanta, pag marunong kang bumasa ng nota at may piano, makukuha mo na ang nota. Ayun, pati yung kanta, nakakabisado mo. Ganun po. Sa musika may batayan. Sa arithmetica naman, 1 plus 1 equals 2. Ayan. 2 plus 2 equals 4. 4 plus 4 equals 8. 8 plus 8 equals 16. 16 plus 16 equals 32. 32 plus 32 is 64. 64 plus 64, mahirap na kwentahin yun. Nagamit ka na ng lapis doon. Pero yun ang takbo kung ikaw ay mag-aaral ng arithmetica, di ba? Para wag kang maligaw at alam mo, 1 to 10. Yan ang primary knowledge. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ano? Ngayon, tatanungin ko kayo mga kababayan, kung magbibilang kayo ng 1, 2, 3 hanggang 10 million. 10 milyon. Ilan ho ang numbers ng 1 to 10? Ilan ho numbers meron ng 1 to 10? Di ba 10? 10, no? Kung 10 million ang bibilangin mo, ilang number 1 ang dapat nandoon? Pagtan nyo? Dapat, kung bibilang ka ng 10 million, dapat 1 milyong number 1, 1 milyong number 2, 1 milyong number 3, 1 milyong number 4, 1 number 5, 1 milyong number 6, 1 milyong number 7, 1 milyong number 8, 1 milyong number 9, 1 milyong number 10. 10 million eh. Tigi-tigisa silang milyon, 10 milyon. Pero hindi yung bilangin nyo. Magbilang kayong 1 to 10 million. Sulat nyo. 1, 2, 3. Diretso nyo. Sulat nyo. Tapos bilangin nyo. Ang maraming number na ginagamit, number 7. Ginagamit siya ng 1,027,000 times yung number 7. Dapat, 1 milyon lang beses siya gamitin dahil 10 milyon lang naman ang bibilangin eh. Pero pag isinulat mo pala yun, ang gamit ng 7 is 1,027,000 times. Mas maraming gamit ang 7 pag bibilang ka ng 1 to 10 million kaysa sa ibang numbers. Mas maraming gamit ang 7. Kaya yung totoo sa 1 to 10, hindi na totoo sa 1 to 1 million. Sa 1 to 10, isang beses mo lang gagamitin ng 1, and 2, and 3, and 4, isang beses hanggang 10. Pero, pag 1 to 10 million, marami mong beses gagamitin ng number 7. Actually, it will be used 1,027,000 times.
ang number 7. Kaya what is true in the primary cannot be true in the secondary and in the tertiary. Selan po ang bagay-bagay, mga kababayan, sa lahat ng bagay, sa kwenta, sa musika, sa aritmetika, sa medisina, sa lay, sa batas. Merong komplikasyon yan pagka lalo na sa relihiyon, sa bagay ng pangkaluluwa. May mga komplikasyon, hindi mo naintindihan, di mo sinubukan, mali ka na. Mali na. Sabi ko nga sa inyo, nakipag-diskusyon ako bawal ang sigarilyo Ang katwiran nung kaya raw bawal, nakakasama sa katawan Nung tanungin ko siya, pagpunta mo sa Maynila, ang naalalanghap mo hindi ang sigarilyo, usok ng tambuto, usok ng pabla, usok ng kung ano-anong usok doon. May kasama ng utot doon, saka mabahong hininga. Tanong ko sa'yo, alin ang pagkakaiba nun? Sa sigarilyo at saka nung pumunta ka sa gitna ng ikaw ay magtatagal doon ng isang araw. Para kang humitit ng 20 kahan sigarilyo ron. Pag natagal ka ng isang araw doon sa gitna ng Quiapo, hindi makakibo yung aking kausap Alam niya totoo sinasabi ko Kaya hindi tama yung batayan niya na makakasama raw ang sigarilyo sa katawan, kaya bawal. Kaya bawal yon. May mas magandang dahilan, hindi lang yung makakasama sa katawan. Ayun, ang dapat nating maintindihan. Parang ganito rin. Kaya naman kami lumuluhod sa mga santo at saka sa mga ribulto, sa mga imahen. Naman, ipinapatungkol namin sa Diyos. Bawa, hinalikan namin yung si San Juan, patungkol sa Diyos yun. Yun ang katwiran ng iba Di ka namin sinasamba yung mismong ribulto. Ang sinasamba namin ng Diyos, pinapatungkol lang namin sa Diyos. Di okay lang, Magandang pakinggan. Kaya ngayon, kung halimbawa yung asawa mo, halikan ko. At sabihin ko sa'yo, huwag kang magagalit, pinapatungkol ko lang sa'yo ito. Halik ko sa asawa mo, kayag ka. Pag pumayag ka, sira ulo mo. Di ba? Papatungkol daw nagpapayag ka ba? Ang Diyos kaya, payag kaya. Hahalik ka sa bato, tapos papatungkol mo sa Kanya. Payag kaya ang Diyos? Hindi tanongin natin sa Biblia. Ganun po, may batayan dapat. Lahat na sa mundo may batayan. Sabi ko kay K.O.K. Orbos. Sabi ni K.O.K. Touch ako Brother Eli, doon sa sinabi mo. Naninindig ang balahibo ko Sabi niya sa akin. Bakit ka ako, Governor? Kasi tama yung sinabi mo, lahat ng bagay may batayan. Talagang meron. Pagka ang bagay walang batayan, tangit. Halimbawa, nagpapakain ka ng anak, namili ka, magsasaing ka, magluluto ka, papakainin mo yung bata, may batayan ka. Oo, anak ko yan Kaya pinaka ko yan. Yan ang batayan mo. Yung babae, binigyan mo sweldo. Misis ko yan yung ibang babae, bigyan mo sweldo mo. Ano, batayan mo? Gusto ko Yun ang batayan mo. Sampaling kita, tarantado ka, asawa ko yan, ba't mo bibigyan ng sweldo mo? Di ba? Wala kang batayan doon. Ang pangit, pag walang batayan, magwalis ka sa daan. Magwalis ka sa daan. Batayan mo, ba't ka nagwawalis? Alam mo ba yung mga busy streets? Yung mga maraming mga busy streets dyan? Hindi ka ba dapat kalat-kalat dyan? May tungkol dyan. Hindi ka dapat nakalat-kalat dyan sa maliban na lang kung tatawid ka sa pedestrian lane. Kakalat-kalat ka sa batas, bagansya yan sa kahit saang karsada, hindi pwede yun. Pero yung Metro 8, kahit anong oras, pwedeng magwalis yun doon. Bakit? May tayo yun. May appointment sa munisipyo. Kaya pagdating na sweldo, papasweldohin yun ikaw, magwalis ka na magwalis. Pagdating na katapusan, punta ka sa munisipyo, sumahod ka. Bakit?
Nagwalis ko ako doon sa Kalamba eh. Ano nagsabi siya magwalis ka? Sira pala ulo mo eh. Sabi na, di ba? Kaya pagka walang batayan, pangit eh. Hindi tama. Kahit saan mo daanin, hindi tama. Maliit na bagay, pag malaki, wala kang batayan. Ngayon lang eh. Halimbawa, pupunta ako rito. Wala akong batayan, bata ko narito. Ano gagawin ko rito? Baka murahin niyo pa ako rito eh. Ba't ako nandito? May batayan ako, kaya ako pumunta rito. Inimbitahan ako ng mga kapatid sa Kalamba. Dadadaldal daw ako rito. May batayan ako, dumaldal man ako. May batayan ako. Hindi ako out of place. Nasa tama akong lugar kasi nagdadaldal. Halimbawa, ang aking appointment kay Kalamba, UP Los Baños. Pumunta ako ngayon doon sa San Pedro ng Laguna at saka ako nagdadaldal. Naghihintay kayo rito, magagalit kayo, hindi ako dumating. Yun naman mga taga sa San Pedro, may ibang magsasalita, inagawan ko ng pwesto. Pangit yun. Anong batayan eh? Ganon din ang relihiyon. Dapat po may batayan. Alam nyo kung ano ang batayan? Pakinggan nyo. Sa isang talata ng unang Korinto 2:4, patuloy hanggang 5. At ang aking pananalita ng pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Upang ang inyong pananampalataya ay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang inyong pananampalataya huwag masalig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ayun ang batayan ng pananampalataya, yung kapangyarihan ng Diyos. Alin ba yung kapangyarihan ng Diyos? Na doon gusto ni San Pablo masalig ang pananampalataya ng tao. Pakinggan nyo kung anong kapangyarihan ng Diyos yon. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Ito ang batayan para kamaligtas. Hindi ko ang wika ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Baka mamaya, nagturo ka ng kinuha mo sa dictionary. Dito, nakabasa, at nakakita ako ng isang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Ayan, mga kabayan, may anghel sa sikatan ng araw. Ano po ba ang ibig sabihin ng sikatan ng araw? Tingnan natin dito sa world history. Ba't dapat yung world history? Sa Biblia mo nabasa sikatan ng araw, sa world history mo kukunin ng paliwanag. Ba't yung bambatayan? Ano naman po ang kahulugan ng anghel? Tignan naman natin sa diksyonaryo ni Webster. Bakit diksyonaryo ni Webster na pagpapaliwanagin mo? Dito mo nabasa. Sabi rito, anghel. Tanungin mo rito, ano ba anghel? Basa. Ang anghel ay espiritu. Kay Webster, ano anghel? Tao. Kaya yung tao naging anghel dahil kay Webster. O di ang pananampalataya mo nakabatay kay Webster at saka sa world history. Dapat sa Biblia mo basahin. Tama po ba ako mga kapatid? Tama yon. Dapat hindi sa world history. Nakabasa ka sa Biblia ng ahas. Tapos ang ahas, pinukso si Eva. Ano ang ahas? Tingnan natin dito sa zoology. Yung ahas isang... sa libro ng zoology, tinignan yung ahas. Nakabasa ka ng ahas sa Biblia mo rin aalamin. Tanyo mga kababayan, napakaligaw ng ginawa sa atin Sino ho ang dumalaw kay Jesus nang ipanganak siya sa sabsaban? Sino? Alam nyo? Sino ho? Para naman may maiwan akong totoo sa inyo ngayong gabi. Kahit minsan lang tayo magkita, may naiwan akong totoo sa inyo. Ha?
Sino ang dumalaw kay Jesus sa sabsaba nung ipanganak siya sa Bethlehem? Sino po? Sabi, dinalaw daw siya ng 3 haring mago. Di ba yun? Yun ang dinalaw siya 3 haring mago. Biro nyo, malaking kalokohan yun. Hindi lang kalokohan yun, katarantaduhan pa yun. Hindi 3 hari ang dumalaw kay Jesus. Ang unang-unang dumalaw kay Jesus sa sabsaban, yung unang-unang pinagbalitaang naipanganak na si Jesus nung gabi na yon. Alam nyo kung sino ang unang-unang dumalaw na nakabalita sa pagkapanganak niya? Basahin natin. Sa 2:11 ng Lucas. Ganito po ang sisa. At may pastor ng tupa ding yaon na nangasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot sapagkat narito dinadalhan ng buting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. At ito ang sa inyo'y magiging nakatanda. Nasusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampi at nakahiga sa isang pasabsaban. At biglang nakisama sa anghel ang karamihang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga kinalulugdan niya. At nangyari, nang lisanin sila ng mga anghel at nangapasalangit, ang mga pastor ay nangagsang-usapan. Magsiparo nga tayo ngayon hanggang sa Bethlehem at tingnan natin itong nangyari na sa atin ng Panginoon. At sila'y dali-daling nagsiparoon at nasumpungan kapwa si Maria at si at ang sanggol na sa pasabsaban. Ayon. Sino ang unang nakarating? Yung mga pastol. Pero alam nyo ang nangyari sa atin, ang paniniwala natin? Wala pa. Ang nakarating 3 haring mago, si Melchor, si Gaspar, at saka si Sabi ko nga, hindi naman 3 haring mago yun. 3 haring gago. Bakit? Bibiro mo 3 hari, naglakbay walang kasama kahit sino. Sinong kaharian ang paglalakbay ng kanilang hari walang kasama kahit sino? Tatatlo-tatlo sila. Wala man lang ayudante. Walang kaharian ganon. Ang isang kaharian pinoprotektahan. Kaya pag ang hari ang maglalakbay, takot ang entourage niyan. Maraming kasama niyan. Kasi maraming mga tulisan sa daan. Maaring yung hari perwisyuhin o kaya pinsalain. Ngayon, wala ho sa Bibliang nakasulat na 3 haring mago. Ang dumalaw kay Jesus na nasumpungan sila sa sabsaban, yun po mismong pastol na pinagbalitaan ng anghel nung gabing ipanganak. Pagkapanganak, nabalitaan na nila. Punta agad sila. Unang-una silang dumalaw. Yung mga mago, hindi 3 hari o nakalagay sa Biblia, mago. Wise men. Yung dumalaw na mga mago o wise men, nung dumating ba nasa sabsaban pa? Wala na sa sabsaban. Kaya yung gumagawa ng bilin, daan-daan taon na gumagawa ng bilin, may 3 hari, nandun sa sabsaban si Jesus. Ano yun? Mali yun. Bakit? Nung dumating kasi yung mga mago, the wise men, wala na po siya sa sa sabsaban, nasa bahay na. Napakaaba naman at napakawalang kwentang babae naman ni Maria na 2 taon na hindi pa inaalis doon sa sabsaban si Jesus.
Di ba? Di ba si Haring Herodes nagsabi dun sa mga mago, sa wise men, pag nakita nyo, ipagbigay, alam nyo sa akin, pupunta rin ako sa kanya at sasamba ako. O ngayon, nung pakitaan sa panaginip yung mga lalaking pantas, huwag kayong babalik kay Herodes dahil ang bata. Hindi sila nagbalik. Ha? Nung hindi magbalik, nagalit si Herodes, naalaman niya siya ay naalaman siya ay na napaglalangan ng mga pantas na lalaki. Ginawa ni Herodes, iniutos na patayin ang lahat ng bata sa Judea mula 2 taon pababa. Bakit 2 taon ang ipinapatay niya? Kasi magdadalawang taon na nun si Jesus. Wala na sa sabsaban. Kaya nang dumating yung mga pantas na lalaki sa bahay na dinatay, nakasulat niya sa Mateo Kapitulo 2. Kita nyo? Kaya po, pakibasa, patindaro lang. Sa 2:11 ng Mateo. At nagsipasok sila sa bahay at nang nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. At nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya. Ayun. Pumasok ang wika sila sa bahay. Hindi na sa pasabsaban, hindi na sa kural. Na si Maria at saka si Usiron, nakauwi na sa bahay. Kaya para sabihin yung bilin na inilalagay natin sa ating pagpasko, may 3 haring mago, may mga pastol, para ba kita-kita yung 3 hari at saka yung mga pastol, hindi po totoo yun. Hindi totoo yun, mga kababayan. Wala na si Kristo dun sa sabsaban nung 2 taon na. Kaya nung ipapatay ni Herodes yung mga bata, na kung tawagin naman natin sa Katoliko yung Niños Inocentes, magda2 taon na po noon ang ating Panginoon sa kanyang pagkapanganak. Yun isang katotohanan isang payak, isang simple truth, isang payak na katotohanan nakasulat sa Biblia. Pero nakasulat na naligaw pa. Naligaw mga kababayan. Eto The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. Tama Tama yung nagta na yun The first Noel, yung Noel, spelling nun ngayon ay N-O-E-L. Pero sa umpisa po, ang spelling nun, Noel, N-O-W-E-L-L. Ang ibig sabihin ng Noel, glad tidings, magandang balita. Ang kahulugan ng Noel, magandang balita. Ay sabi, the first Noel, the angel did say, tama, mga anghel nga nagsabi nun was to certain poor shepherds in fields as they lay. Yun kang mga pastol na nasa field, nasa parang. Tama yun. Tama po yun. Kaya yung kasunod, maling-mali. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. Tama, hanggang doon. Yung kasunod, grabe. In fields where they lay in keeping their sheep on a cold winter night that was so deep. Yun ang malaking kagaguhan. Alam niyo kung bakit? Mabiro mo? In fields where they lay, keeping their sheep on a cold winter night that was so deep. Sino naman si Raulong pastor na winter, maraming yelo,
ilalabas yung kanilang mga pastol na pinapastol na tupa. At doon sila sa gitna ng parang na pulong-pulo ng yelo at nangingiki sa ginag sila, nangingiki sila sa ginaw. Meron naman silang bahay, ba't naman sila lalabas doon? Papakainin yung tupa. Kung yun Disyembre, alam nyo kasi sa Bethlehem, Disyembre, puro yelo na. Makapal na yelo. Nobyembre pa lang kasi umuulan na ng yelo nun Disyembre 25, napakatindi na ng yelo. Ba't naman ilalabas ng mga pastol yung kanilang mga tupa? Nakabalita na ba kayo ng tupang kumakain ng yelo? Ha? O naghahalo-halo man lang, meron ba nun? Wala. Ano ba kinakain ng tupa? Ayun. Damo. May damo ba pag Disyembre? Wala. Puro yelo ang Bethlehem. Kaya imposible na ilabas nila ang kanilang mga tupa ng Disyembre 25. Pinaniwala sa ating Disyembre 25, Pasko. Biro mo, on a cold winter night that was so deep, sino si Raulong pastor na ilalabas na sa gitna ng yelo yung kanyang mga tupat pati siya maggagagano doon sa ginaw? Wala nun. Biro mo, tagal-tagal nating napaniwalaan yan. Pati ko naniniwala ron Kaya nga kabisado ko yung kanta na yun Nung ako'y grade 4, ilang kanta nun, tuwa ako doon sa kanta na yun. Tuwa ako doon sa kanta na yun, kabisado ko yun Hanggang ngayon nga, kabisado. Oh, cold winter night that was so deep, nowhere, 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 born is the King of Israel. Yun ang sinasabi nung kanta. Mali pala Hindi pala totoo yung nalaman natin Pinanganak siya ng 25 Disyembre at ang dumalaw sa kanya 3 haring mago. Wala naman 3 hari ang nakasulat. Wala Saan ang galing yung paniniwala na 3 hari? Saan galing? Walang batayan yun. Wala, mga kababayan. Kahit kapiraso. Ang nakakalungkot, pati Iglesia ni Cristo, ni Ginoong Manalo, naniniwala 3 haring mago raw yung Nakita ko sa pasugo. Sabi ko, ay nako, nalubog ng malaki rito, Iglesia ni Cristo. Pero mo, atake sila ng atake sa Katoliko. Mali raw Katoliko. Pero pagdating sa Pasko, ng Katolikong maniwala na 3 haring mago yung dumalaw kay Jesus. Wala naman sa Biblia. Tanyo, yan ang sinasabi ko, kailangan po may batayan, mga kababayan. Huwag kayong magagalit. Yung iba nakikita ko sumisimangot Bakit kaya ganun ang ibang tao Totoo sinasabi mo, sisimangutan ka pa. Yung iba nga lalayasan ka pa Hindi nagustuhan yung sabihin mo. Ba't naman ka 3 haring gago? Hindi ba gago yun? Biro mo yung naglakbay walang kasama. Ba't kami numura niya? Hindi naman numura yun. Ibig lang sabihin ng gago, tanga. Saka makakita 3 hari naglakbay walang ayudante. Ang mga hari, paglalabas may sundalo. Ayun, 3 lang sila wala naman nakalagay sa Biblia 3. Wala rin nakalagay hari. Ang nakalagay sa Biblia, wise men. Wala nakalagay kung ilan. Pwedeng 4, pwedeng 5, pwedeng 10, pwedeng 12. Kasi men, M-E-N, men. Mga pantas na lalaki. Wala nakalagay 3 pantas. Hindi. Mga pantas. Kung gusto nyo, basahin nyo. Nasa Mateo, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 3. Basahin nyo po. Makikita nyo, hindi ko kayo niloloko. Ngayon, ba't ko sinasabi ito? Sana, kahit kapirasong panahon tayo nagkita, may maituro ako sa inyong tama na pag-iisipan ninyo. Yun ang layunin ko. Ngayon, kung gusto nyo ako simangutan, okay na rin. Total, di naman tayo magkamag-anak Di ba, Wala naman tayo relasyon. Pero gusto ko lang kayong matuwid. Yun ang tunay na pag-ibig ko
na yung mali ituwid. Yun ang tunay na pagmamahal sa kapwa. Yung mali ituwid. Oh, yung mali itama. Merong nakasimangot, sige na ho, bahala na kayo. Ako lang, gusto ko maituwid ang kapwa ko Pilipino. Kasi, sabi nga ni Erap, walang magmalasakit sa Pilipino, kundi kapwa Pilipino. Ang dayuhang nagpuntaan dito, pinagluluko lang tayo eh. Saan ka hahanap ng kakampi? Siyempre, lahi mo na Pilipino rin. Kung magsalita ay matwid, hindi bulol. Di ba? Pilipinong kapwa mo na nagsuri, na umalam ng mga bagay-bagay na matwid sa Biblia. Yun po ang aming anyaya sa inyo, mga kababayan. Kaya po, ako po ay, actually, alam nyo, sa aming biyahe papunta rito, para hong sasabog ang aking ulo sa sakit. Hindi pa ako kasi nakakatulog. Mula kahapon, isang oras ang tulog ko eh. Masakit na masakit ang ulo ko. Para nga hong ayoko nang magsalita. Kaya lang, nakatakdaan na ito, minsan-minsan lang naman, kaya dumiretso pa rin kami kahit masakit ang ulo ko. Minom lang po ako ng 2 tableta, hanggang sa ako'y gisawan, pinawisan ako, saka kaya po ako lumabas kanina. Nasa sasakyan lang ako, alas 7 pa, dyan na ho kami, wala pa kayo. Kaya lang masakit ang ulo ko. Ako naniniwala, obligasyon ko sa kapwa, na yung alam kong totoo na nasa Biblia, may batayan. Kasi kung wala naman batayan, hindi naman ako magsasalita, magdadaldal eh. Ano naman ang sasabihin ko eh, mga nag-aral naman kayo. 70% na Pinoy nakapag-aral, literadong mga tao. Hindi naman tayo illiterate. Ang maraming Pilipino, literate. Magsasalita ka, hindi totoo, huwag ka na magsalita. Umuwi ka na lang sa inyo. At saka kung kakagalitan nyo rin lang ako pagpunta ko rito, ba't naman ako papupunta? Hindi rin lang naman totoo sasabihin ko. Pero pag totoo, kahit magalit kayo lahat, pakialam ko, di ko naman kayo kamag-anak. Di ba, no? Ba't totoo? Kahit magalit, yun ang aking paniwala. Kahit magalit ang nanay ko, tatay ko, di bale. Pag totoo, sasabihin ko pa rin. Hindi kagaya ng iba. Meron ka akong lihim. Hindi ko sasabihin. Pag ako'y pinilit, sasabihin ko rin. Tarantado ka. Kailangan pang pilitin para magsalita. Ako hindi nyo na kailangan pilitin. Nagalit kayo, tuwa, sasabihin ko totoo. Hindi totoo na 3 haring mago na pumunta kay Kristo. Wala nun. Hindi totoo yun. At hindi rin totoo na nung 3 haring mago si Kristo ay nasa sabsaban pa. Napakawalang kwenta naman babae ni Maria. Biro mo na tiis niyang 2 taon na yung anak niya ay nandun sa sabsaban ng hayop. Kaya lang napunta sila ron, wala silang matuluyan. Punong-puno ang Bethlehem. Alam niyo kung ba't punong-puno? Kasi noon may utos si Gobernador Quirino na magpatala ang lahat ng tao. May census. Nagpuntahan sa Kapitolyo sa Jerusalem. Nagpuntahan para magpatala. Lahat ng mga taga-ibang bayang malalayo, naupahan na nila yung mga nangupahan sila sa mga paupahan bahay, si Maria at si Jose, wala lang matuluyan. Nagpunta na lang doon sa koral ng mga hayop, doon. Kaya si Kristo sa sabsaban inilagay. Ibig sabihin, 2 taon na, doon pa rin sila. Napakawala namang kakwentang mag-asawa nitong 2 iri. Di ba? Naintindihan niyo po ibig sabihin? Kaya yung ipinaniwala sa atin, walang kakwenta-kwentang paniniwala. Laban na sa katotohanan, wala pang batayan. Gusto ko ngayon kayong anyayahan. Kung makakabalik pa kami rito sa awa ng Diyos, mag-umpisa tayong maniwala sa may batayan. Nako, yung anak ko, hindi sinungaling yan. Talagang kaya ikaw pinagmamalaki ko anak ko, hindi sinungaling eh. Umuwi kasi. Tatay. Alam mo, tinanong kami ng mestra, ako lang nakasagot, ako lang nakakaalam ng sagot. Sabi nung tagtuwa yung anak Tagtuwa rin yung tatay. Talaga si anak ko si Juanito, yan ikaw ang anak ko. Kamukha ng ama, pareho ng ama. Biro mo buong klase, mahigit 50, walang nakasagot, siya lang ang nakakaalam ng sagot doon sa tinanong ng mestra. Nagmalaki yung tatay.
talaga itong anak ko yung mapapakinabangan. Kapuri-puring anak. Sige anak, ipagpatuloy mo ikayan. Ngayon, nung makalipas na yung excitement, tinanong niya ngayon yung anak niya, anak, nakaka-intriga kasi, biro mo buong klase walang nakakaalam, siya lang ang nakasagot. Ano ba tinanong ng maestra mo? Ang tanong sino nakabasag nitong salamin sa lamesa ko? Walang sumasagot. Sumagot siya, ako po ma'am. Siya lang nakakaalam. Tama mo? Ganon. Matindi. Ganon din lang yung mga relihiyon ngayon. Ang alam nila kagalan. Ang tinuturo sa tao, walang batayan eh. Kailangan may batayan. Yan, mag-aral na po kayo ngayon magkaroon ng batayan. Eto, batayan, no? Batayan. Okay, pwede ba akong salita ng ikagagalit nyo? Para lang matuto tayo ng may batayan. Eto, ang tanda ng Santa Cruz, pag-adya mo kami, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Di ba ganon? Tama o hindi? Nasa katisismo yon. Basahin natin, mga kababayan. Sa katisismong sinulat ni Padre Fernando Altiporda, saka ni Monsignor Abriol, sa page 1, ito, ang tanda ng Santa Cruz. Ang tanda ng Santa Cruz, ipag-adya mo kami, ipag-aadya mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Yung palang ang tanda ng Santa Cruz, yung pala pang-aadya sa kaaway. Ayan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyan, ang tanda ng Santa Cruz, pag-aadya sa kaaway. Kaya pagbababa ka sa hagdan, mag-BBI ka, lalo na kung gabi, nagkukurus ka dahil pang-adya sa kaaway. Madilim, baka may impacto, baka may demonyo. Pag umalulong yung aso, kakakilabot. Pag kumikidlat, ang lalakas ng tatalim, ang lalakas ng tulog. Okay, di ba pang-adya sa kaaway? Ang tanong, ba't pagdaan mo sa simbahan? Ano yun? Bibigyan natin ng panibagong kahulugan? May kahulugan pa ba uli? Lalabas, double standard, walang batayan. Hindi tama. Ang nakalagay sa Biblia, sa katisismo, pang-adya sa kaaway. May prosesyon. Dadaan ng Santa Maria, pagtapat sa kanya. Ano yun? Kayo humatol. Ayokong magalit kayo sa akin. Pinag-iisip ko lang kayo, mga kababayan. Dapat alinman paniniwala, lalo na ang ipapasok natin sa ating mga puso, may batayan nang hindi tayo kahiya-hiya sa harap ng Diyos at ng kapwa-tao.